Attorney, sa amin 3 beses ang mediation, 3 beses sa conciliation, at 1 beses ulit para sa final decision ni CAP para sa CFA. Ang tagal, aabot ng 2 hanggang 3 buwan. Nakakawalang gana. Tapos yung pinatawag, 3 beses wala sa mediation. Tapos nung nasa lupon na sumipot, binalik na naman sa mediation kasi hindi daw dumaan sa mediation. Hindi nga pumunta 3 beses. Nung nag-complain ako na wala daw yung record sa barangay, hawak ko yung papel na binigay nila para sa schedule pero nabaliwala rin lahat. Ang hirap makahanap ng justice. Naku, ang gulo ng sistema ng barangay nyo. Isa yan sa mga dahilan kung bakit yung magandang layunin ng pagsasabatas ng katarungang pambarangay law na matulungang mapag-ayos ang magkaalitang partido nang hindi na umabot sa demandahan ay nawawalang saysay. Ang mga ganyang bara-barang pagpapatupad sa katarungang pambarangay ang isa sa nagiging dahilan kung bakit ang iba sa mga kabarangay natin ay nawawalan ng gana na idulog ang kanilang sigalot sa barangay dahil imbes na makatulong ay nagdudulot pa ng stress, pagod at gastos sa kanila ang walang sa hulog na pasistema ng barangay. Tandaan, ang duration ng pagsasaayos ng sigalot sa ilalim ng katarungang pambarangay ay dapat hindi lumampas ng 60 days. Maximum duration ho yan, 60 days. Kaya kung umaabot ng hanggang 3 buwan, may problema si Kapitan dyan kasi lookout niya din yan bilang punong barangay kung saan siya ang lupon chairperson. Yung 3 beses sa mediation at 3 beses sa conciliation, wala naman hong problema yan kung ganyan ang diskarte ng barangay. Lalo na at wala naman talagang tinaktang eksaktong bilang ng paghaharap sa ilalim ng katarungang pambarangay rules o maging sa local government code. Pero yun hong pababalikin pa ng 1 beses para sa final decision ni Kapitan para sa CFA o kaya ay galing sa conciliation, balik na naman sa mediation, naku ang gulo ng sistema. Maigi ho sana kung nag-issue na ng CFA kung hindi talaga nagkasundo. Sapat na ho yun dahil nagkaroon na naman ng confrontation o paghaharap ang mga partido at lubusang napag-usapan na naman na siguro ang hidwaan nila at talagang wala ng pag-asang magkaayos. CFA na ho dapat yon. Kaya ho yung pinabalik pa sa mediation galing sa conciliation dahil sa wala pang nangyaring mediation, naku ho ang gulo ng sistema pag ganyan. Walang ganyang provision kasi sa katarungang pambarangay law, kaya wala hong legal na basihan yan. Pangalawa, importante din ho na maayos ang mga records ng proceedings. Kaya nga sa mediation, may lupon secretary. At sa conciliation naman, ay may pangkat secretary. Ramdam ko ho yung frustration ninyo at sadyang napakahirap pagka ganyan na nangyari. Base ho kasi sa kwento ninyo, lumalabas na hindi alam ni Kapitan at ng lupon ang trabaho at obligasyon nila sa ilalim ng katarungang pambarangay law. Bara-bara ang sistema. Kapag ho ganyan, maaari kayong maharap sa kasong administratibo for abuse of authority, misconduct in office, or dereliction of duty dahil sa hindi pagtalima sa tinatakda ng katarungang pambarangay law. Makakatulong ho kung aaralin ninyo ang mga probisyon ng katarungang pambarangay law na nakapaloob sa local government code at ang kaakibat na katarungang pambarangay rules para sa matiwasahin na pagpapatupad dito.